Magandang umaga po. Ako po si Deandre Ives Ligangan mula sa Mapua University at ang dahilan ng video na ito ay dahil sa reflection ko mula noon at ngayon ayon sa Republic Act 1425. Sa bawat pahina ng kasaysayan, may mga batas na hindi lang basta batas. Mayroon itong kaluluwa. Mayroon itong layunin na humubog sa ating pagkatao. At sa Pilipinas, isa sa pinakamahalagang kaluluwa ng batas ay matatagpuan sa Republic Act 1425. Kung titignan natin ito, hindi lang ito simpleng pag-aaral ng buhay ni Dr. Jose Rizal. Ito ay isang paalala na ang pag-asa ng bayan ay hindi lang sa kabataan, kundi sa kamalayan na mananatili sa ating puso't isipan. Noong nilikha ang RA 1425, layunin nitong imulat ang mga Pilipino sa kalagayan ng bayan na ilalim ng kolonyalismo. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga nobela ni Rizal, inunawa natin ang panlipunang kanser, ang kawalan ng katarungan, ang pagmamalabis, at ang kahalagaan ng pagmamahal sa sariling bayan. Ang mga karakter ni Rizal tulad ni Simon at Ibarra ay nagbigay daan para tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang tama at ano ang mga mali? Ngunit ang tanong ngayon ay, ano ang saysay nito sa ating henerasyon? Bakit pa rin natin ito pinag-aaralan? Ang kamalayan ng panlipunan ngayon ay higit sa pagiging makabayan. Ito ay pagiging mulat sa mga isyong kinakaharap ng ating bansa tulad ng kahirapan, korupsyon at social injustice. Hindi man natin direktang nararanasan ang pananakop, pero nararanasan natin ang iba't ibang anyo ng pang-aapi at kawalang pagkakapantay-pantay. Si Rizal sa pamamagitan ng kanyang mga akda ay nagbigay sa atin ng mga salamin upang makita natin ang ating mga sarili at ng lipunan. Ang RA 1425 ay patuloy na nagtuturo sa ating magtanong, magsuri at kumilos. Higit pa sa isang kurso ang 1425. Ito ay isang hamon na huwag nating hayaan mamatay. Ang diwa ng pagiging kritikal at makabayan. Ang mga nobelang isinulat ni Rizal noon ay patuloy na nagsisilbing gabay sa ating paghahanap ng liwanag. Kaya't sa huli ang RA 1425 ay hindi lang basta batas na pinag-aaralan, kundi isang prinsipyo ng buhay. Sa pamamagitan nito na isusulong natin ang kamalayang panlipunan na nagturo sa atin na ang tunay ng pag-ibig sa bayan ay hindi lang sa salita, kundi sa gawa.